Matapos siyang sampahan ng reklamo sa DOJ, magdedemanda rin daw si Senadora Laila de Lima. Kakasuhan niya ang mga naninira umano sa kanya kasama na si Pangulong Duterte. Balitang hatid ni Jam si Sante. Hindi man daw nababahalang may reklamo ng inihain laban sa kanya, may tanong sa Senadora Laila de Lima. Mas gusto ko po yan na finally meron ng mga kaso kaysa naman yung ganyan na mga constant pagpipilo rin nila sa akin, pagkukrucify po nila sa akin dyan sa House inquiry na yan. Pero ang pinakatanong ko, bakit sa DOJ nila ifa-file? Ano ho bang maaasahan kong hustisya dyan? Pero bukod sa kanyang depensa, naghahanda na rin daw si de Lima ng opensiba sa mga naninira sa kanya. Kasama sa kanyang kakasuhan, si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa sobrang sama ng ginagawa nila sa akin o ginawa nila sa akin, ito ang pagkakataon na matest natin ang doctrine of presidential immunity from suit. I don't think na yung mga nakaisip ng doktrina na yan ng immunity from suit, I could have ever comprehended a situation like this where there is blatant abuse of power. Sa susunod na linggo, posibleng ihain ni de Lima sa Korte Suprema ang kanyang petition for writ of amparo and writ of habeas data. Ang dalawang writ na ito raw ang lunas para sa mga taong nilalabag ang karapatan. It covers all kinds of violations of the right to life and security and liberty and privacy of persons. So lahat ng mga ginagawa nila sa akin violative of those rights. That would serve notice to the concerned officials and government offices na to be careful about their moves. Diba? Yung para bang they would be put to task dyan sa ginagawa nila. Ayon kay de Lima, ginagamit ng pamahalaan ang mga ahensya ng gobyerno para idiin siya, tulad ng Department of Justice na pinipilit daw magsinungaling ang ilang tao para tumestigo laban sa kanya. Bukod sa mga petisyong ihahain sa Korte Suprema, naghahanda rin daw ang kampo ni Senador Laila de Lima na mga reklamong ihahain sa Office of the Ombudsman laban sa iba't ibang personalidad para sa paglabag sa Anti-Graft Law, Code of Conduct for Public Officials at iba pa. Kasama sa posibleng sampahan ng kaso, si Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Hindi ko pa maisasabi because it's being prepared. And so we will know as soon as ready na for filing. Dahil sa mga anyay imbentong alegasyon at ebidensya para idiin siya sa operasyon ng ilegal na droga sa Bilibid, tinawag ni de Lima si Aguirre na master of fakery. Ngayon naman, meron na raw kumakalat na kopya ng di umano'y private video ni de Lima na binebenta sa merkado. Paulit-ulit nang itinanggi ni de Lima na may sex video siya. Pero sabi niya, hindi raw niya alam kung anong ahensya ang tatakbuhan para hinga ng tulong. Labag sa batas yan, yung Anti-Voyeurism Act, na may mga pinapakalat silang ganyan, mga pinapakita nila. Labag po yan sa batas. So kaya lang kanino ako dudulog para imbestigahan yan? Kanino ako dudulog para aksyonan yan? PNP ba? NBI ba? DOJ ba? Magkakakakonsyaba sila lahat dyan sa paghahanap at pagfafabricate ng mga ebidensya na yan laban sa akin. Jam Sisante, GMA News. Panta naman, si Senator Laila de Lima, nakakasuhan niya ang mga taong nanggigipit umano sa kanya. Kabilang dyan, si Pangulong Duterte na hahamunin daw ng senadora ang immunity sa anumang kaso. Umaksyon si Mayan Los Baños. Isang legal team ang inihahanda raw ni Senator Laila de Lima para depensahan siya laban sa anumang kasong isasampa sa kanya sa korte. There are naman mga volunteer lawyers, but I have still to really formally constitute them. Pero ang plano daw ni Senator de Lima hindi natatapos sa pagtatanggol ng kanyang sarili. Balak daw niyang balikan ang mga taong nanggigipit daw sa kanya ngayon. At isa raw sa sasampahan ng kaso ng senadora ay si Pangulong Duterte. Even si Pangulong Duterte po. Wow! Kakasuhan ko rin po. Kahit may immunity mo? I'm going to file a test case. Test case. Na may mga pagkakataon po na hindi pwedeng invoke ang presidential immunity from suit.
Kabilang daw sa mga naiisip na kaso ni Senator De Lima laban sa Pangulo ay ang petition for writ of amparo at petition for writ of habeas data. Ayon kay Senator De Lima, ang dalawang ito ay extraordinary remedy cases para sa isang tao na gaya daw niya ay ginigipit ang karapatan sa kalayaan, seguridad at privacy. Kabilang din daw sa gustong ipalabas ni De Lima sa pamamagitan ng writ of habeas data ay ang mga impormasyong sinasabing kinalap para idiin siya sa iba't ibang issue. Habeas data addresses yung mga insidious cases of yung mga extracting information that violates, that intrudes into the privacy of a person. Kasi yung mga, lahat yan, yung mga ginagawa nilang mga pagkakalap kuno ng mga impormasyon, that's covered. Ano yan eh, those are what kindred remedies, yung writ of amparo and writ of habeas data. Plano ng senadora na isampa ang mga kaso sa Korte Suprema sa susunod na linggo. Kung titignan ng kasaysayan ng mga nakaraang administrasyon, karaniwang nasasampahan lamang ng kaso ang isang Pangulo kapag nakababa na siya sa pwesto. Halimbawa sila dating Pangulong Arroyo at Aquino na kinasuhan ng ilang grupo matapos ang kanilang termino. Habang nakaupo kasi sa pwesto ang isang pinuno ng bansa, kinikilala ang tinatawag na immunity o protection niya laban sa mga kaso. Pero si Senadora De Lima, hahamunin daw ang presidential immunity. Kasi naniniwala po ako na hindi lahat ng bagay, hindi lahat ng mga kaso na pwede na isasampa sa isang incumbent president ay bawal. Because it has to be dependent on the prevailing or the attendant facts and circumstances of the case. I just have to demonstrate that he has grossly abused his powers and prerogatives as the president in vilifying somebody. May iba pa raw kasong ihahanda si De Lima, gaya na lang ng violation of anti-graft kung saan posible daw na isampa niya laban kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Pero kung sino-sino pa ang makakasama ni Aguirre, ayaw na raw munang pangalanan ng senadora. Pero I would not muna to be laying all my cards on the table kasi baka mapaghandaan po ako ng mga yan, lalo na napaka-lopsided po ng laban. Sa kaugnay na balita, Volunteers Against Crime and Corruption o VACC sinampahan ng reklamo si Senadora Laila De Lima sa Department of Justice. Ang detalye mula sa aming kasama ang si Waywaya Macalma via phone patch. VACC o Volunteers Against Crime and Corruption. Nasampahan na ng kaso ng drug trafficking sina Senator Laila De Lima at ang 7 iba pa sa Department of Justice. Ito'y patungkol sa transaksyon ng illegal na droga sa New Bilibid Prison. Mula pa taong 2012 hanggang 2016 na kinabang ang kalihim. Kabilang sa mga kinasuhan ay sina Undersecretary Francisco Baraan III, that Corrections Chief Franklin Bucayo. Mga dating security aides si De Lima, ito'y sina Ronnie Dayan, Jonel Sanchez at Jose Adrian Vera o alias Jad De Vera na pamangkin ni De Lima, Wilfredo Eli at ang high-profile inmate na si JB Sebastian. Partikular kaso ang isinampa sa kanila ay ang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act, partikular na ang Section 5 Conspiracy. Ito'y dahil klarong ginamit ni De Lima ang kanyang posisyon at kapangyarihan umano bilang dating kalihim ng DOJ para sa illegal drugs trade sa MVP. Ayon kay VACC Chairman Dante Jimenez na malakas ang kanilang kasong inihain sa mga ito. Sa kabila ng pinagbasehan pa lamang nila ang mga testimonya sa pagdinig sa kamera. Anya, nakita kasi nila na may probable cause ang mga testimonya ng mga high-profile inmates kaya sila nagsampanan ng kaso. Pero mayroon din sila mga hawak na mga paper trail. Isa sa kanilang pinagbasehan ay ang perang ginamit ni De Lima sa kanyang campaign ads o advertisements at anya posibleng iba pa ang isinumite niyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE sa COMELEC. Paliwanag naman ni Attorney Ferdinand Topacio na sa ngayon sila ay umaasa muna sa mga testimonyang isinawalat sa congressional hearings. Ngunit kanyang tiniyak na may iba pa silang hawak na ebidensya laban sa kanilang mga kinasuhan.
gaya na lamang ng mga bank records. At dahil kailangan muna nilang hilingin sa AMLAC o Anti-Money Laundering Council ang mga ito, bago nila ito formal na isumite sa DOJ bilang mahalagang ebidensya. Dahil rito ay hihilingin naman ni Jimenez sa buwagin na lamang ang Bureau of Corrections dahil hindi naman natatama ang mga dapat iparusa sa mga kriminal. Bagkus ay mas lalo pang nagkaroon ng kapangyarihan ang mga high-profile inmates. Gayunman, dinepensahan naman ni Atty. Topacio ang hindi pagsama ng iba pang high-profile inmates na nagtestimonya sa Kongreso. Ito'y dahil tinakot lamang ang ibang inmates gaya ni Herbert Colango para magbenta ng iligal na droga habang nasa loob ng piitan. Dahil anya kung hindi nila ito gawin ay posibleng malipat pa sila ng ibang piitan o di kaya patayin sila. Matatandaan, si Topacio ay tumatayong abogado ni Colango na nagbigay ng kanyang testimonya sa Kamara at kabilang sa tinaguriang Bilibid 19.